Idol, paki-comment na lang kung nakaranas na kayo ng ganito. Ah, yung trangkaso na hindi nagkakalagnat. Ewan ko kung familiar kayo dito. Kasi ako, 2 days ng nakaraan, ah, nakaranas ako. Ang hirap. Hindi ko alam kung ano yung kondisyon na meron ako. Kasi hindi pamilyar sa akin yung ganun. Nag-research ako, trangkasong walang lagnat. Meron nga. Kasi naguluhan ako. Ang alam ko, kapag may trangkaso, kalimitan mataas yung lagnat. Masakit ang ulo, inuubo, sinisipon, masakit yung katawan. Na sobrang sakit yung katawan. Yun yung naranasan ko. Ang kaibahan lang, walang lagnat. Hindi ako linagnat. Nagkaroon lang siguro ako isang beses sinat. Actually, ano, apat na araw ba yun? 4 na araw na trinangkasan ko pabalik-balik yung nararamdaman ko yung sobrang ginaw, masakit yung kasukasuan, masakit yung muscle. Pero palagi ako tinitingnan yung temperature ko. Ano talaga? 36 lang talaga. Grabe. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Hindi ko alam kung ano yung iniisip ko. Kasi kakaiba. Hindi ko ito naranasan since birth. Ngayon lang. Comment naman kayo kung nakaranas na kayo ng ganito. Ito, kaya ko ginawang vlog. Gusto kong i-share sa inyo na may ganitong condition pala. Ginawa ko, sobrang sakit ng katawan ko, umiinom ako ng paracetamol. Nung una, hindi ko agad ginawa na uminom ng paracetamol dahil wala naman akong lagnat. Pangkaraniwan kasi sa atin, kapag mataas yung lagnat, inom ka ng paracetamol para bumaba yung lagnat. Ako, kakaiba. Tapos masakit din yung mga balat. Parang trangkaso talaga. Walang pinagkaiba sa trangkaso kundi yung lagnat lang talaga, yung init na no. Ginawa ko, nagano ako dahil kami ubot sipon ako. Kahit ngayon, meron pa rin akong sipon na tubo. Hindi na lang kasing tulad ng mga nakaraang araw. Hindi ako nakapasok sa opisina, talaga hindi ko kaya. Pero nagpapapawis ako dito sa bahay. Gumagawa ako dito yung mga pwede kong gawin. Ginagawa ko. Tapos kapag pahinga naman ako. Sa opisina kasi pwede naman pumasok talaga kung gugustuhin eh. Kaso walang pahingahan doon. Hindi katulad dito kapag kailangan mong mamahinga sa bahay, makakapahinga ka. Dito sa bagong bahay ko yan. Naggagawa ako ng kung ano yung pwede kong gawin. Para at least siguro bago mag-January, makalipat kami dito. Andito ngayon ako eh. Yun. Nag-ano ako, pupunas din ako. Ang ginawa ko, ligo. Malamig. Malamig. Masakit sa balat yung tubig kapag dumampi sa balat kasi ganoon naman talaga yung trangkaso. Tapos, suob. Nagsusuob ako dahil yung sipon talagang ang hirap. Sipon at ubo. Yun, gamot sa sipon. Nag-ano ako. Uminom ako. Tapos, regular ko yung ginagawa kong tea. Yung luyang dilaw, luya, kalamansi. Yun lang muna yung ginamit ko kasi wala akong labuyo. Kaya yun yung pinagpatuloy ko. Mahirap talaga. Nung umpisa talaga hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Kung ano yung gamot na iinumin ko. Tsaka nakakapraning.
Hindi ko alam kung anong sakit meron ako. Hindi ko alam kasi nanghihina ako. Ah, nananakit yung mga kalamnan ko, kasukasuan. Hindi ko naman malaman kung anong sakit ko kasi nga hindi naman ako linalagnat. Sumasakit nga lang yung ulo ko. Kaya yun, siguro kung kayo makakaranas nito, ganun din yung magiging reaction nyo kasi nga hindi kayo pamilyar. Itong kwentong ito, sinishare ko sa inyo, at least may idea kayo kapag naranasan nyo itong ganito. At doon sa mga nakaranas na, paki-comment na lang at ano yung mga ginawa nyo. Um, ang actually talaga naman ganun ako eh. Kahit na anong sakit ang nararanasan ko, hindi ako nawawalan ng gana ng pagkain. Sa pool naman, since birth, ganun ako. Kaya, normal na sa akin yun. Siguro doon sa iba, yung mga kaibigan natin, na kapag nagkakasakit, nawawala ng ganang kumain. Normal sa mga, normal talaga yun, yung nawawala ng gana. Pero, yung, sa akin, ang normal talaga sa akin since birth, kumakain ako kahit na masama yung pangaramdam ko. Actually, talaga yung yung flu, yung pamula nung bakuna, yung mga bakuna natin, ang hirap tanggalin. Kapag ka dumapo sa'yo, yun yung karanasan ko niya, lalo sa sipon at saka sa ubo. Ang hirap tanggalin kapag hindi ka tulad ng ubo at saka sipon nung una na kapag ka nakailang araw, wala na, okay na. Ngayon, minsan buwan eh. Mapapansin mo na lang, parang residente na ata sa katawan mo yung flu. At saka regular ko din yung pagkain ng yung aking fermented na gulay. Dati naman talaga mahilig ako sa ferment na mga gulay. Nagiging busy lang ako, hindi ako minsan nga, nung wala pa si Mrs., nag-ferment ako ng gulay. Yung pinerment ko 1 year na. Nung kumain ako, nai-vlog ko din ata yun. Parang nai-vlog ko din yun, yung mga na kinakain ko pa rin yung fermented. 1 year na siyang mahigit, pero ang lutong pa rin ng gulay. Maganda yung pagkaka-ferment nung, hindi siya na kontaminado. Ako naniniwala ako na malaki yung benepisyo sa fermented na pagkain. Kasi yung fermented na pagkain, andyan pa rin yung probiotic niyan. Tapos may vitamin siya, may mga vitamin siya. Ako kasi in-apply ko din lang sa sarili ko eh. Kasi nung dito nga, mahilig ako sa farming dati, na focus ako dati dyan sa farming. Nag-organic ako ng mga halaman, nag-organic ako ng hayop. Pagka nag-organic ka, ang ginagamit mong pampataba, ginagamit mong pang-vitamins, halaman yan o hayop, fermented. Kaya yun, ginagawa ko, ina-apply ko sa sarili ko yan. Siguro yan din yung dahilan kung bakit tuluyan din nawala yung aking GERD. Kasi ang pagkakaintindi ko ang fermented, nag-aayos siya ng digestive system. Siguro isa yon sa mga nakatulong sa akin. Actually, hindi ko din naman masasabi kung alin ba talaga yung nagpagaling sa akin kasi nga sa dami kong mga ginawa. Sa dami kong mga ginawang practice na alam ko makakatulong sa aking digestive system. At yun nga, tinigil ko yung gamot, yung mga practice na natural ang ginagawa ko, pinapalakas ko yung resistensya ko, nakasurvive talaga ako. Hindi katulad dati na umiinom ako ng gamot na yayaman lang ang butika. Kasi palagi akong bibili ng gamot, hindi nawawala.
Yun yung mga idol, yung topic natin ngayon, yung about sa trangkaso na walang lagnat. Ano na lang, comment na lang kung nakaranas din kayo ng ganito. Paki-comment na rin kung ano yung mga ginawa nyo. Ako, yung mga sinabi ko ngayon, yun lang yung mga ginawa ko. At kahit hanggang ngayon, naguguluhan pa rin ako dun sa naranasan kong yun. Mahirap. At nakakatakot kasi sa mga naranasan kong yun na hindi ako pamilyar at wala akong nababalitaan ganun. Wala akong kilala na nakaranas ng ganun. Well, since birth talaga, parang ako lang ata nakaranas. Kaya nga, pero nag-search ako sa Google at nakita ko na may ganun na trangkasong walang lagnat.